Magandang araw! Sa araling ito, tatalakayin natin ang estrukturang panlipunan sa iba't ibang bahagi ng Asya at daigdig, particular ang lipunang Sumerian, lipunang Egyptian, at sistemang Varna o kaste sa sinaunang India. Kapag sinabi nating estrukturang panlipunan, tumutukoy ito sa pagkakaayos ng mga tao sa isang lipunan batay sa kanilang katayuan, tungkulin, kapangyarihan, hanapbuhay, kayamanan, at paniniwala. Sa madaling salita, ipinapakita nito kung sino ang namumuno, sino ang nangangasiwa sa relihiyon, sino ang nagtatanggol sa pamayanan, sino ang gumagawa ng pagkain, at sino ang nagsasagawa ng mga gawaing kailangan sa araw-araw na pamumuhay. Mahalagang pag-aralan ang paksang ito dahil sa pamamagitan ng estrukturang panlipunan, mas mauunawaan natin kung paano nabuo at umunlad ang mga sinaunang kabihasnan. Hindi lamang ito simpleng paghahati-hati ng tao sa lipunan. Ipinapakita rin nito kung paano nakaapekto ang lokasyon at klima sa kanilang lipunan, ekonomiya, politika, sining, paniniwala, at kung ano ang naging implikasyon nito sa kasaysayan at kasalukuyan. Upang mas malinaw nating maunawaan ang aralin, simulan natin sa isa sa pinakamatandang kabihasnan sa daigdig, ang mga Sumerian. Lokasyon. Ang Sumer ay matatagpuan sa timog Mesopotamia, sa pagitan ng dalawang mahalagang ilog, ang Tigris at Euphrates. Ang lugar na ito ay bahagi ngayon ng bansang Iraq. Dahil nasa pagitan ito ng dalawang ilog, naging mahalaga ang lokasyon ng Sumer sa pag-usbong ng kabihasnan. Ang tubig mula sa mga ilog ang tumulong upang magkaroon ng matabang lupain, sapat na supply ng tubig, at pagkakataong makapagtanim ang mga tao. Dito rin umusbong ang ilan sa mga unang lungsod sa daigdig tulad ng Uruk, Ur, Lagash, at Eridu. Sa mga lungsod na ito, ang Uruk ay isa sa pinakauna at pinakamahalagang lungsod ng Sumer. Sumerian ang tawag sa unang pangkat ng mga taong nanirahan at nagpaunlad sa lungsod ng Uruk. Sa madaling salita, ang lokasyon ng Sumer ang naging isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ito naging sentro ng sinaunang kabihasnan. Klima. Bagamat malapit ang Sumer sa mga ilog, ang klima sa Mesopotamia ay karaniwang mainit at tuyo. Hindi rin palaging sapat ang ulan para sa pagsasaka. Dahil dito, kinailangan ng mga Sumerian na humanap ng paraan upang magamit ng maayos ang tubig mula sa Tigris at Euphrates. Dito naging mahalaga ang sistemang irigasyon. Gumawa sila ng mga kanal at daluyan ng tubig upang madala ang tubig mula sa ilog patungo sa kanilang mga sakahan. Sa pamamagitan nito, naparami nila ang kanilang ani at napalago ang kanilang population. Kaya masasabi natin na bagamat may hamon ang klima ng Sumer, nagamit ito ng mga Sumerian bilang dahilan upang maging malikhain at organisado sa kanilang pamumuhay. Lipunan. Habang lumalaki ang populasyon at umuunlad ang mga lungsod-estado, nabuo rin ang malinaw na estrukturang panlipunan ng mga Sumerian. Sa lipunang Sumerian, ang pinakamataas na uri o antas ng tao ay binubuo ng hari at pari. Ang hari ang pangunahing pinuno ng lungsod-estado. Siya ang namumuno sa pamahalaan, nagpapatupad ng batas, nagtatanggol sa lungsod, at nangunguna sa mga gawaing politikal at militar. Kasama rin sa pinakamataas na antas ang mga pari sapagkat napakahalaga ng relihiyon sa buhay ng mga Sumerian. Naniniwala sila na ang mga Diyos ang may kontrol sa kalikasan, ani, baha, tagtuyot at kapalaran ng tao. Dahil dito, mataas ang katayuan ng mga pari dahil sila ang nangangasiwa sa mga ritual at seremonyang panrelihiyon. Sa ilalim ng hari at pari ay ang mga opisyal, maharlika, eskriba at mayayamang mangangalakal. Ang mga opisyal at maharlika ay tumutulong sa pamamahala. Ang mga mangangalakal naman ay mahalaga sa pakikipagpalitan ng produkto sa ibang lugar. Mahalaga rin ang papel ng mga eskriba. Sila ang mga taong marunong sumulat gamit ang cuneiform, isa sa pinakamatandang sistema ng pagsulat sa daigdig. Sila ang nagtatala ng buwis, kalakalan, ani, batas, ari-arian,
at iba pang mahahalagang impormasyon. Sa kasunod na antas ay ang mga artisano, manggagawa at karaniwang mamamayan. Ang mga artisano ay gumagawa ng mga kagamitan, alahas, tela, sandata, palayok at iba pang produkto. Ang mga manggagawa naman ay tumutulong sa mga proyekto ng lungsod tulad ng pagtatayo ng gusali, pader, templo at iba pang estruktura. Sa pinakamababang bahagi ng lipunan ay ang mga magsasaka, tagapaglingkod at alipin. Ang mga magsasaka ang pangunahing nagtatanim ng pagkain, samantalang ang mga tagapaglingkod at alipin ay nagsasagawa ng mabibigat na gawain sa bahay, bukid, templo o proyekto ng estado. Sa lipunang Sumerian, ang alipin ay kabilang sa pinakamababang antas ng lipunan. Ekonomiya. Mula sa estrukturang panlipunan, makikita rin kung paano gumana ang ekonomiya ng mga Sumerian. Ang pangunahing kabuhayan nila ay pagsasaka. Nagtatanim sila ng barley, trigo at iba pang pananim. Dahil mahalaga ang tubig sa kanilang sakahan, naging sentro ng ekonomiya ang irigasyon at pangangasiwa sa lupain. Bukod sa pagsasaka, umunlad din ang kalakalan. Dahil hindi lahat ng likas na yaman ay matatagpuan sa Mesopotamia, nakipagpalitan ang mga Sumerian sa ibang lugar upang makakuha ng kahoy, bato, metal at iba pang materyales. Ang mga artisano naman ay gumagawa ng produktong maaaring gamitin o ipagpalit. Sa ganitong sistema, bawat pangkat sa lipunan ay may mahalagang papel. May mga nagtatanim, may gumagawa, may nagtatala, may namamahala, at may nakikipagkalakalan. Politika. Sa larangan ng politika, ang Sumer ay binubuo ng mga lungsod-estado. Ibig sabihin, ang bawat lungsod tulad ng Uruk, Ur, at Lagash ay may sariling pinuno, pamahalaan, batas, templo, at hukbo. Ang hari ang sentro ng kapangyarihang politikal. Siya ang namumuno sa lungsod-estado, nagtatanggol sa teritoryo, nag-aayos ng mga sigalot, at nangunguna sa mga gawaing pampubliko. Gayunpaman, malakas din ang impluwensya ng mga pari dahil sa kanilang papel sa relihiyon at sa templo. Dahil dito, ang pamahalaan ng Sumerian ay pinaghalong politikal at panrelihiyong kapangyarihan. Mahalaga ang hari, ngunit mahalaga rin ang templo at mga pari sa pagpapanatili ng kaayusan. Sining. Sa sining, kilala ang mga Sumerian sa kanilang mga likhang may kaugnayan sa relihiyon, pamahalaan at pang-araw-araw na buhay. Isa sa pinakakilalang ambag nila ay ang ziggurat, isang malaking templong paakyat, ang anyo at karaniwang iniaalay sa mga Diyos. Bukod dito, mahusay din sila sa paggawa ng iskultura, palayok, alahas, selyo at relief carving. Mahalaga rin ang kanilang sistema ng pagsulat na cuneiform. Bagamat ito ay nagsimula bilang paraan ng pagtatala, naging mahalagang bahagi rin ito ng kultura, edukasyon at kasaysayan dahil dito naitala ang mga batas, kalakalan, panitikan at pangyayari sa lipunan. Paniniwala. Ang mga Sumerian ay polytheistic, ibig sabihin ay naniniwala sila sa maraming Diyos. Para sa kanila, ang bawat Diyos ay may kaugnayan sa kalikasan, lungsod, ani, digmaan o iba pang bahagi ng buhay. Naniniwala sila na kailangang mapasaya ang mga Diyos upang maiwasan ang sakuna, tagtuyot, baha o pagkatalo sa digmaan. Dahil dito, mahalaga ang mga ritual, handog, templo at pari. Makikita rito na ang relihiyon ay hindi hiwalay sa kanilang pamahalaan at ekonomiya. Sa halip, bahagi ito ng buong sistema ng kanilang lipunan. Implikasyon sa kasaysayan at kasalukuyan. Ang lipunang Sumerian ay may malaking ambag sa kasaysayan dahil isa sila sa mga unang nakabuo ng lungsod-estado, sistemang pagsulat, organisadong pamahalaan, batas, irigasyon at kalakalan. Sa kasalukuyan, makikita pa rin ang impluwensya ng kanilang kabihasnan sa konsepto ng pamahalaan, lungsod, record-keeping, batas at organisadong paggawa. Ipinakita ng mga Sumerian na ang isang lipunan ay nagiging matatag kapag may maayos na sistema,
malinaw na tungkulin, at organisadong pamumuno. Mula sa Mesopotamia, dumako naman tayo sa isa pang dakilang kabihasnan na umusbong sa tabi rin ng isang ilog, ang sinaunang Egypt. Lokasyon. Ang sinaunang Egypt ay matatagpuan sa hilagang silangang bahagi ng Africa, sa kahabaan ng Ilog Nile. Ang Nile ang nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig, pagkain, transportation, at kabuhayan ng mga Egyptian. Dahil napapaligiran ng disyerto ang malaking bahagi ng Egypt, naging napakahalaga ng Nile sa kanilang pamumuhay. Kung walang Nile, mahihirapan ang mga tao na magtanim at bumuo ng matatag na pamayanan sa gitna ng tuyong kapaligiran. Kaya madalas sabihin na ang Egypt ay handog ng Nile dahil ang ilog na ito ang naging dahilan ng pag-unlad ng kanilang kabihasnan. Klima. Ang klima ng Egypt ay karaniwang mainit at tuyo. Malawak ang disyerto sa paligid nito, kaya limitado ang lugar na maaaring pagtaniman. Ngunit dahil sa taunang pagbaha ng Ilog Nile, nag-iiwan ito ng matabang lupa na angkop sa pagsasaka. Sa tulong ng pagbaha ng Nile, nakapagtanim ang mga Egyptian ng trigo, barley, gulay at iba pang pananim. Sa ganitong paraan, kahit tuyo ang klima, nagkaroon pa rin ng matatag na kabuhayan ang mga Egyptian dahil sa biyayang hatid ng Nile. Lipunan. Ang estrukturang panlipunan ng Egypt ay madalas inilalarawan bilang isang pyramid. Nasa tuktok ang may pinakamataas na kapangyarihan, at habang pababa ay mas dumarami ang bilang ng tao ngunit mas bumababa ang katayuan sa lipunan. Upang mas madaling maunawaan, ang estrukturang panlipunan ng sinaunang Egypt ay maaaring hatiin sa 6 na pangunahing pangkat. Sa pinakamataas na antas ay ang pharaoh. Ang sumunod na makapangyarihang mga grupo ay ang matataas na opisyal ng pamahalaan o ang vizier, at pagkatapos ay ang mga maharlika at pari na hinirang ng pharaoh. Ang mga kawal at eskriba ang sumunod na uri ng lipunan na sinundan ng mga mangangalakal at artisan. Sa pinakababa ng hierarchy ay ang mga magsasaka at ang mga alipin. Ekonomiya. Ang ekonomiya ng Egypt ay pangunahing nakabatay sa agrikultura. Dahil sa matabang lupang dulot ng pagbaha ng Nile, naging masagana ang produksyon ng pagkain. Bukod sa pagsasaka, mahalaga rin ang buwis, kalakalan, at paggawa ng produkto. Ang mga magsasaka ay nagbibigay ng bahagi ng kanilang ani bilang buwis. Ang mga eskriba naman ang nagtatala ng mga buwis, ani at supply ng pagkain. Nakipagkalakalan din ang mga Egyptian sa ibang lugar upang makakuha ng kahoy, metal, pabango, ginto, at iba pang produkto. Ang mga artisano naman ay gumawa ng mga kasangkapan, palamuti, at kagamitang panrelihiyon. Dahil dito, makikita na organisado ang kanilang ekonomiya at malaki ang papel ng pamahalaan sa pangangasiwa ng yaman at produkto. Politika. Sa politika, sentro ng kapangyarihan ang pharaoh. Ang pamahalaan ng Egypt ay sentralisado. Ibig sabihin, ang pangunahing kapangyarihan ay nasa iisang pinuno. Kapag namatay o sumakabilang buhay ang isang pharaoh, ang kapangyarihan ay karaniwang ipinapasa sa susunod na miyembro ng maharlikang pamilya o dinastiya. Madalas itong napupunta sa anak na lalaki ng pharaoh, lalo na sa panganay na anak, ngunit may mga pagkakataon ding ibang kamag-anak o miyembro ng royal family ang nagiging kapalit na pinuno. Tinutulungan ang pharaoh ng vizier, mga opisyal, maharlika, at eskriba. Sila ang nangangangasiwa sa buwis, batas, lupain, agrikultura, at kaayusan ng kaharian. Mahalaga rin ang konsepto ng ma'at na tumutukoy sa kaayusan, katarungan, at balanse. Pinaniniwalaan ng mga Egyptian na tungkulin ng pharaoh na panatilihin ang ma'at upang maging maayos ang lipunan at ang ugnayan ng tao sa mga Diyos. Sining. Sa sining, tanyag ang mga Egyptian sa kanilang pyramid, templo, libingan, rebulto, mural, alahas, canopic jars, sarcophagus, at mummy cases. Karamihan sa kanilang sining ay may kaugnayan sa relihiyon at paniniwala sa kabilang buhay. Halimbawa, ang mga libingan ay pinapalamutian ng larawan at sulatin upang gabayan ang yumao sa kabilang buhay.
Mahalaga rin ang hieroglyphics, ang sistema ng pagsulat ng mga Egyptian. Ginamit ito sa mga monumento, templo, libingan at opisyal na talaan. Dahil dito, marami tayong nalalaman ngayon tungkol sa kanilang kasaysayan at paniniwala. Paniniwala. Ang mga Egyptian ay polytheistic din, or naniniwala sa maraming Diyos. Kabilang sa kanilang mga Diyos sina Ra, Osiris, Isis, Horus at Anubis. Malaki ang paniniwala nila sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Dahil dito, mahalaga ang mummification, ritual, libingan, at mga kagamitang inilalagay kasama ng yumao. Para sa mga Egyptian, ang kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay simula ng panibagong yugto ng buhay, kaya kailangang ihanda ang katawan at kaluluwa para sa kabilang buhay. Implikasyon sa kasaysayan at kasalukuyan. Malaki ang implikasyon ng sinaunang Egypt sa kasaysayan. Ipinakita nila ang kakayahan ng isang organisadong lipunan na bumuo ng sentralisadong pamahalaan, magtayo ng malalaking estruktura at magpaunlad ng sining, relihiyon, agrikultura at pagsulat. Sa kasalukuyan, patuloy pa ring pinag-aaralan ng Egypt dahil sa kanilang ambag sa arkitektura, matematika, medisina, sining, pamamahala at kasaysayan. Ang kanilang mga pyramid, templo at sulatin ay patunay ng mataas na antas ng organisasyon at kaalaman ng kanilang lipunan. Mula sa Egypt, dumako naman tayo sa Timog Asya upang talakayin ang isang sistemang panlipunan na may malaking kaugnayan sa relihiyon, tungkulin at kapanganakan, ang sistemang Varna o Kaste. Lokasyon. Ang sistemang Varna ay kaugnay ng sinaunang lipunang Indian. Ang India ay matatagpuan sa Timog Asya at may malawak na lupain na binubuo ng kapatagan, kabundukan, talampas at lambak ilog. Mahalaga sa pag-unlad ng sinaunang pamayanan ang mga ilog tulad ng Indus at Ganges. Ang mga ilog na ito ay nagsilbing pinagkukunan ng tubig, ruta ng transportation at suporta sa agrikultura. Dahil sa lokasyong ito, umusbong ang mga pamayanang may sariling kultura, paniniwala at sistemang panlipunan. Klima. Iba-iba ang klima sa India depende sa rehiyon, ngunit mahalagang salik sa pamumuhay ng mga tao ang monsoon o panapanahong pag-ulan. Kapag sapat ang ulan, masagana ang ani. Ngunit kapag sobra o kulang ang ulan, maaaring maapektuhan ang kabuhayan ng mga tao. Dahil dito, naging mahalaga ang agrikultura at pag-aangkop sa klima sa sinaunang India. Ang ganitong kapaligiran ay nakaapekto rin sa uri ng trabaho at tungkulin ng mga tao sa lipunan. Lipunan. Sa sinaunang India, nabuo ang sistemang Varna, isang uri ng panlipunang paghahati batay sa tungkulin, hanap buhay at katayuan. Ang Varna ay ang pangkalahatang paghahati ng lipunan, samantalang ang Jati ay mas tiyak na pangkat sa lipunang Indian na nabuo sa aktuwal na pamumuhay ng mga tao. Karaniwan itong nakabatay sa kapanganakan, pamilya, hanapbuhay at lokal na pamayanan. Hindi tulad ng Varna na pangkalahatang paghahati ng lipunan, ang Jati ay mas maraming pangkat at mas nakaugat sa pang-araw-araw na ugnayan ng tao sa kanilang komunidad. Sa tradisyong Indian, ang Jati ay mas nakabatay sa kapanganakan at pamilya, kaya karaniwan itong namamana at mahirap baguhin. Sa ilang paniniwala at tradisyon, ang mga pangkat sa lipunan ay iniuugnay sa kaayusang itinakda ng relihiyon o ng mga Diyos. May 4 na pangunahing Varna: Brahmin, Kshatriya, Vaishya at Shudra. Sa pinakamataas na antas ay ang Brahmin. Sila ang mga pari, guro at scholar. Tungkulin nilang mag-aral at magturo ng mga banal na kasulatan, magsagawa ng ritual at manguna sa mga gawaing panrelihiyon. Dahil sila ang nagtataglay ng kaalaman tungkol sa mga Diyos, ritual at banal na aral, mataas ang kanilang awtoridad sa relihiyon, lalo na sa ibang pangkat tulad ng Vaishya at Shudra. Kasunod nito ang Kshatriya. Sila ang mga pinuno, mandirigma at tagapagtanggol ng lipunan. Tungkulin nilang mamahala, magpatupad ng batas, lumaban sa digmaan, ipagtanggol ang pamayanan,
at panatilihin ang kaayusan. Ikatlo, ang Vaishya. Sila ang mga mangangalakal, magsasaka, tagapag-alaga ng hayop at negosyante. Mahalaga sila sa kabuhayan dahil sila ang nakatuon sa agrikultura, kalakalan at paglikha ng yaman. Ikaapat, ang Shudra. Sila ang mga manggagawa at tagapaglingkod. Tungkulin nilang magbigay ng serbisyo at paggawa para sa iba pang antas ng lipunan. Sa labas ng apat na Varna ay ang mga pangkat na nakaranas ng matinding diskriminasyon, kabilang ang mga Dalit. Noong unang panahon sila ay tinatawag na untouchables or outcasts. Ngunit sa kasalukuyan, ang mga katawagang ito ay itinuturing na mapanlait at hindi angkop gamitin bilang opisyal na tawag. Ekonomiya. Sa ekonomiya, ang sistemang Varna ay nagtakda ng mga tungkulin ng bawat pangkat. Ang mga Brahmin ay nakatuon sa education at relihiyon. Ang mga Kshatriya ay namumuno at nagtatanggol sa lipunan. Ang mga Vaishya ay nangangalakal, nagsasaka, nag-aalaga ng hayop at lumilikha ng yaman. Ang mga Shudra naman ay nagbibigay ng paggawa at serbisyo. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng malinaw na hatian ng trabaho. Gayunpaman, nagdulot din ito ng hindi pantay na pagtingin sa bawat pangkat, lalo na sa mga nasa mababang antas ng lipunan. Politika. Sa politika, ang mga Kshatriya ang karaniwang humahawak ng kapangyarihang pampamahalaan. Sila ang mga hari, mandirigma, at tagapagtanggol ng pamayanan. Ngunit hindi rin maikakaila ang impluensya ng mga Brahmin. Dahil sila ang tagapangalaga ng kaalaman at relihiyon, malaki ang kanilang impluensya sa mga pinuno at sa mga desisyon ng lipunan. Ipinapakita nito na sa sinaunang India, ang kapangyarihan ay hindi lamang nakabatay sa lakas militar o pamahalaan. Nakabatay din ito sa relihiyon, kaalaman at tradisyon. Sining. Sa sining at panitikan, malaki ang impluensya ng paniniwalang Hindu at ng sistemang panlipunan. Makikita ito sa mga epiko, awit, ritual, templo, eskultura at mga tekstong panrelihiyon. Ang mga kwento tungkol sa mga Diyos, tungkulin, kabutihan, karma at dharma ay naging mahalagang bahagi ng kultura. Sa ganitong paraan, ang sining ay hindi lamang pampaganda o libangan. Ito rin ay paraan ng pagpapahayag ng paniniwala, tungkulin, at pagkakakilanlan ng lipunan. Paniniwala. Sa paniniwala, mahalaga ang konsepto ng dharma o tungkulin ng tao batay sa kanyang kalagayan sa buhay. Kaugnay din nito ang paniniwala sa karma at muling pagsilang sa ilang tradisyong Hindu. Dahil dito, ang katayuan at tungkulin ng tao sa lipunan ay madalas na iniuugnay sa relihiyon at kapalaran. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matibay ang sistemang Varna sa mahabang panahon. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang ganitong sistema ay nagdulot din ng hindi pantay na pagtingin at discrimination sa ilang pangkat. Implikasyon sa kasaysayan at kasalukuyan. Malalim ang implikasyon ng sistemang Varna sa kasaysayan. Ipinakita nito kung paano ginamit ng sinaunang lipunan ang relihiyon at tradisyon upang ayusin ang tungkulin ng bawat pangkat. Ngunit nagdulot din ito ng discrimination, limitadong oportunidad, at hindi pantay na pagtingin sa tao batay sa kapanganakan. Sa kasalukuyan, ipinagbabawal na ng batas sa India ang diskriminasyon batay sa kaste. Gayunpaman, may mga epekto pa rin ito sa ilang bahagi ng lipunan, lalo na sa usapin ng edukasyon, trabaho, pagpapakasal, at pakikisalamuha. At dyan, nagtatapos ang ating aralin tungkol sa estrukturang panlipunan sa iba't ibang bahagi ng Asya at daigdig, particular sa lipunang Sumerian, Egyptian at sistemang Varna. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.